Si Maudigs mga kababayan, nilaglag na ni dating DOH Secretary Francisco Duque po sa isyu ng maanomalyang iskandalosong formally. Nilaglag na po, idinihin pa. Nalaga naman na niya, Mr. Maravillas. Ang involved po dito, 47 billion pesos. Di ba niya, Mr. Maravillas? Sabi ni Maudigs noon, malinis yung pagdating sa corruption po, malinis yung kanyang administrasyon. Not a whiff of corruption. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hindi mo maamo yan. Yan ang sabi niya po. Pero ngayon, nagsipagsingawa na po yung kung ano-anong iskandalo sa administrasyon ni Maudigs po. Ito ngayon ang balita sa Abante News. Formally scandal digong diniin ni Duque sa 47 billion lipat budget. Ito mga kababayan, yung panahon ng pandemonyum, yung COVID-19. Ay ko. Hindi ko pwedeng i-mention dito yung pangalan ng sakit po kasi nire-restrict ni YouTube. Bawat. Basta, para may idea po kayo, ma-refresh kayo ng balitang ito. Ito yung inimbestiga na pinagmumura si Senator Gordon ni Digong. Kasi overpriced po yung pag-purchase ng mga supplies po, medical supplies. Tinubuan ng todo. Mamaya mga kababayan, ibigay ko sa inyo yung background story nito. Ano ba yung nangyari para malinaw po sa inyong isipan na sabi ni Maudigs noon, not even a whiff of corruption. Yan niya, Mr. Maravillas. Lahat ng mga sinasabi ni Maudigs, baliktad. Yung sa war on drugs nga, mga kababayan, sa Davao City, 37 na mga members po ng public safety office nila, mga adik pala. Mga empleyado mismo po ng Davao City government. Yan 37 Davao City government employees test positive for drugs. Sabi po ni Congressman Ace Barbers, House Committee on Dangerous Drugs Chairperson in Surigao del Norte 2nd District, Representative Ace Barbers laments reports that 37 personnel from Davao City's Public Safety and Security Office tested positive for using illegal drugs. Yan ang sabi niya, even Davao City, where the number one enemy of illegal drugs resides, was not spared niya. This shows us the problem is indeed serious and the solution is not a walk in the park. We have to take a whole of the nation approach and everyone's help is encouraged. This bold display of arrogance by these drug syndicates is indicative of the mistaken confidence that they can bribe their way in and out of our system. Lakas tama po. Di ba niya, Mr. Maravilla? Si Bastia. Iwan ko kung bakit may picture na ganito po, ang pungay-pungay ng mata, hindi natin maintindihan kung ano yung nangyari dyan po. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Iyan ang pinos po ng Impact Leadership na picture. Anong magagawa ko? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis in Spaces Fitness Gym, dumiritso na lang po kayo sa bumisita kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova.
We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Ito yung mga bago naming clients. Napaka-colorful, napakaganda po ng aming gym. Oh. Tingnan ninyo. At napakalinis po. Pati mga foreigners po, mga British tourists po sila, nag-workout sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapaid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains at mga paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. So, balikan natin yung laglagan po sa kampo ni dating Pangulong Digong. Nilalaglag siya na mga kababayan ng kanyang mga dating official po ni Duque. Nag-authorize niyan si Digong. Sabi ni Duque, wala man talaga pong iba, sino pa man. So, ginamit po yung pandemonium para tumiba. Yan po ang lumalabas dito sa kwento. Sabi dyan, itinuro ni dating Health Secretary Francisco Duque III, si dating Pangulong Digong, na siya anyang nag-utos sa paglipat ng 47.6 billion na pondo ng Department of Health sa procurement service ng Department of Budget and Management o PSDBM para sa pagbili ng mga medical supplies sa kasagsagan po ng pandemonium noong 2020. At yung ilang bahagi ng pondo, sabi rito, ginamit sa Pharmaly scandal. Patindi po yung paka-overprice, yung presyo po, yung binta. May item doon po na ang amount nasa 8,000 plus. Yung mga protective gears po, yung kasuotan po, 8,000 plus yung isa. Yung presyo, dapat mga 2,000 na lang po. 2,000 plus, 3,000 plus po. Matindi yung tong patch. Yung mga involved po, mga barkada ni Maudigs, mga Chinese. Sino naglagay? So sabi dyan, sa oversight hearing ng House Committee on Appropriations nitong Lunes, nagtanong si AK Teachers Party List Representative Franz Castro kay Duque kaugnay ng kinikwestyong paglipat ng pondo. Sinasabihan niya sa atin ni Secretary Duque sa utos ni dating Presidente Duterte ay nagkaroon ng ganito na transfer ng 47.6 billion. Tama po ba? Tanong po ni Castro. Positibo naman ang naging tugon ni Duque at sinabi na isinapubliko ito ni Duterte sa isa sa kanilang lingguhang pagpupulong o Talk to the People. Yes, Your Honors, anya. Kumpirmado. Ang nag-utosan niya sa akin, yung Pangulo mismo. So clear po yan, 47.6 billion to be transferred to PSDBM. Publicly announced by the former President Duterte na maitransfer po yan, dagdag pa ni Castro. Sabi rito sa balita, kamakailan ay ipinag-utos ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong graft laban kay Duque at dating DBM Undersecretary Christopher Lau
kaugnay ng naturang paglipat ng pondo. Napatunayan din ng Ombudsman na guilty si Duque law sa mga kasong administratibong grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the service. Yan po mga kababayan yung pag-amin ni Duque. Saklawan niya yan ang aking kapangyarihan. Pakinggan natin mga kababayan yung report ng PTB4 tungkol po dito. Paliwanag ng House Appropriations Committee ang mga dating opisyal ng Health Department kung paano nila ginamit ang pondo ng ahensya. Sa pagdinig, inamin ni dating Health Secretary Francisco Duque III na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-utos noong pandemic na ilipat ng DOH sa PSDBM ang pondo para sa pagbili ng iba't ibang COVID-19 supplies. Ayan po mga kababayan. Nilaglag na, diniin pa po. Ulat ni Melales Moras. Sek, pasensya na po magkaibigan tayo. Huwag nyo kaming paikot-ikutin. Kasi paikot-ikot Galit si po. Garin? Napakasimple, can be answerable by the name of the person or the name of the committee. Or kung ikaw naman ang nag-utos, walang problema. Nagharap-harap ang mga dati at kasalukuyang kalihim ng Department of Health sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Appropriations patungkol sa session ng ahensya sa mga nakalipas na taon at pagtugon sa nagdaang COVID-19 pandemic. Sa simutalakayan, agad nang dumipensa si dating Health Secretary Francisco Duque III patungkol sa kinaharap niyang graft charges ukol sa umunoy irregular fund Graft in transfer corruption ng po. DOH sa PSDBM para sa pagbili ng iba't ibang COVID-19 supplies. Given the severity of the public health emergency, we at the IATF and NTF deemed it best to rely on the expertise of the PSDBM and its network of suppliers for sourcing of the much-needed PPEs along with other Yung mga essential PPEs goods po, and services overpriced. for emergency response. We would not have stood a fighting chance without the first tranches of PPEs, which was a lifeline for our health workers. Kongresista, mahalagang malinaw ang mga detalye nito, lalo pa kung kaba ng bayan ang pinag-uusay at binusisi ng ilang mambabatas kung sino ang nag-utos kay Duque na gawin ang lipatan ng pondo. Sino niya? Sinasabi po, din po sa atin na ni Secretary Si Duque, Franz Madam Castro po. Chair, sa utos po ni dating Presidente Duterte, Siya yung nagtatanong ay ngayon. nagkaroon ng ganito, na-transfer itong 47.6 billion. Tama po ba? Please say yes or no. Publicly, this was made by the President in our meetings in weekly meet or talk to the people. Giit ng dating kalihim, bagamat may kautusan ukol dito si Rodrigo Duterte, sakop din naman ng kanyang kapangyarihan ang pagdedesisyon at pagbibigay ng direktiba, kaya't para sa kanya, wala naman siyang ginawang paglabag. Sinagot na rin daw ni Duque ang inilabas na kautusan ng Ombudsman. Patungkol po sa ombudsman case, ako mag-submit ng motion for reconsideration, and I'm just waiting, Madam Chairperson, Your Honors, for the action of the ombudsman on my MR. So everything May motion for my reconsideration legal siya team, sa ombudsman. has already submitted all the documents to support and counter the baseless allegations Baseless that niya? were filed against Yan my ang person. posisyon ni Duque. Umarap din sa pagdinig ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng PhilHealth. Isa sa mga idinikdik sa kanila ng mga mambabatas ay ang sobrang mahal na COVID-19 testing noong taong Overpriced 2020. Kahit sa ibang bansa, mas mura naman ito. Tugon naman ng ahensya, mataas ang presyo nito sa simula dahil Tumiba sa kakulangan pa? ng supply. Pero kalaunan, bumaba rin naman ito. As of April 14, Yan po ang 2020, presyo. the price was 8,150. And then on June 25, 2020, the price was brought down to 3,409 pesos. And then on November 30, 2021, the price was brought down to 2,800 pesos. And then on May 26, 2021, the price was further reduced to 2,287 pesos. And then on November 30, 2021, the price
was 2,450 pesos. Inaasahang ipagpapatuloy sa susunod na linggo. Melales Moras para sa Ayun, mga kababayan. Next week, diretso pa yung investigasyon ng Congress. O ngayon, to give you a background, mga kababayan, kung ano itong tinatawag na Farmally scandal. Ito po siya yung report ng Rappler. Everything you need to know about the Farmally pandemic deals scandal. Ito yung inimbestigahan po ni Senator Richard Gordon na pinagmumura po ni Maudig si Gordon. Galit na galit kay Gordon yung dating Pangulong Digong. Sabi diyan, one of the biggest scandals to rock the presidency of Rodrigo Duterte in 2021 is the string of anomalies hounding the multi-billion worth of contracts his government awarded to the notorious Pharmaceutical Corporation. What started out as an inquiry into the state auditor's findings that the Department of Health poorly spent 67 billion pesos of pandemic funds in 2020 later turned into a full-blown twin congressional investigation into the nitty-gritty of the Duterte government's pandemic contracts. Sabi diyan po sa balita, the Senate Blue Ribbon Committee hearings uncovered that Farmally kinorner po yung 10 billion in the pandemic deals between 2020 and 2021 despite it being a small newly created firm that lacked the funds, track record, and credibility to handle big ticket government procurement. Kinorner po kabago-bagong binuong company, bigla na lang pong lumitaw yung Farmally. Wala man na tamang kapital. May koneksyon lang, mga kababayan, kasi barkada ng dating Pangulong Digong yung may-ari. Ganon yung kwento. A Rappler investigation also revealed that Chinese businessman Michael Yang, a friend and former economic advisor of the president, has links to Farmally through a network of companies that thrived during Duterte's term. Farmally officials said Yang was their financier and guarantor, although he denied this. Si Michael Yang din po yung na-mention doon sa investigation ng Committee on Drugs, kung saan, mga kababayan, sa House of Representatives, kung saan may connection doon sa may-ari ng kay Willie Wong, yung may-ari po ng bodega kung saan nakuha yung 3 billion worth ng shabu. Ganon po ang koneksyon ng mga taong ito. Kaya galit na galit po din sa Rappler si Maudig. Mga Chinese po ang kumurner. Among the officials embroiled in the scandal are long-time Duterte aide turned senator na si Bongo and ex-budget undersecretary Lloyd Christopher Lau, a volunteer election lawyer for the president who eventually headed the procurement service of the Department of Budget and Management, itong PDS-DBM. Lau had signed off on the Duterte government contracts with Farmally. Nakita na po ninyo kung bakit iniimbestigahan ng Kongreso po. Nagsingawan na niya, Mr. Maravillas. So sabi diyan, as senators continued to expose Duterte's ties with the personalities in the Farmally controversy, the President defended his allies and directed his wrath at the Senate. Pinagmumura po. Pinagmumura po si dating Senador Dick Gordon ni Digong. Kasi na-discover yung tinatawag pong santambak na can of worms. The House of Representatives, dominated by Duterte allies, followed the President's cue and used their own hearings to counter the Senate. Now, there is a looming constitutional crisis after Duterte barred his cabinet officials from attending the Senate hearings. Senators retaliated and questioned the President's memorandum before the Supreme Court.
But senators are also facing cases of their own. As Yang and formerly Director Lincoln Ong have filed petitions challenging the lawmakers' arrest orders against them. The Senate is undeterred, however, as the chamber detained Ong and the siblings Mohit and Twinkle Dargani for refusing to cooperate in the investigation. Ong and Mohit Dargani have since been transferred to the Pasay City Jail. So yan po ang background story ng kwentong yan. Ngayon, lumipas na yung administrasyon ni Mau Diggs, binuhay ng Congress. Yung congressional investigation po. Kasi noon, baliktad. Kontrolado, mga kababayan, yung Congress, walang nangyari ngayon, wala na sila sa poder. So, binuhay po yung congressional investigation kasi sabi ng ating mga congressmen, kailangan yan na may mapanagot kasi pera ng bayan yan. Ngayon, yung tanong mga kababayan, naniwala pa kayo na sa sinabi po noon ni dating Pangulong Digong, yung kanyang administrasyon malinis daw, not a whiff of corruption. Anyway, bantayan na lang natin po ang mga susunod na pasabog ng Congress. Isabay-sabay po yung ginagawang investigasyon ng Kongreso ngayon. Other than itong sa Parmali scandal, mayroon pa tayong investigasyon doon sa human rights violation during the drug war ng Committee on Human Rights ni Benny Abante. Saka yung secret deal siyempre sa issue naman po ng West Philippine Sea. Durog na durogan niya, Mr. Maravillas. Sabi nga po ni Rap, weather lang. Ayan man lang po, mga kababayan. Subaybayan na lang po natin kasi sabi ng mga congressmen, tuloy-tuloy ito na investigasyon na gagawin nila. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.